basic workout na naman nga niyo ang gagawin ko din sa bahay mga kapugi. Kasi nga panibagong umaga, panibagong pag-asa. Dahil nga maya-maya ay maghahanap ako ng pera. Dahil nga wala nang pambili ng bagong brief ang kapugi nyo. Kaya for the go! At pagkatapos ko nga galing workout, ay kinuha ko na nga yung kabayo namin dyan. At syempre, kailangan rin nating painumin ang ating kabayo para hindi lang tayong malakas. At kung napapansin nyo mga kapugi na wala na tayong ibang hinalo sa tubig dyan dahil ang aking alagang kabayo ay wala ng kartihan kagaya ko. Pero ang totoo mga kapugi ay wala na talagang pambili ng pigs para sa aking kabayo. At syempre, pagkatapos ko na nga pinainom ng tubig ang kabayo ko mga kapugi, ay sinimulan nga namin ang pag-sit up nga nito. At nagpatulong na nga ako sa aking kapatid dyan dahil hindi ito makaya kapag ako lang mag-isa. Kaya nga pala na maghahakot na ako ng niyog ngayon mga kapugi dahil nga wala na nga ako ng pera. At syempre, nilagay na namin dyan ang pinakang lagayan nito ng niyog. At kung napapansin nyo mga kapugi na itong bukal na ginagamit ko ay parang kakaiba dahil galing pa ito ng Amerika. At sa naalala ko mga kapugi, 5K to 10K dollars tong nabili ko. Grabe, ang mahal naman. Siguro mga $1M lang pala to. Kasama na yan sa shipping fee. At natapos na nga namin na sit up mga kapugi ang pinakalagayan nga nito ng niyog. At pumunta na nga kami sa location na kung saan na kami na maghahakot nga ng niyog. At sa mga nagtatanong mga kapugi kung bakit hindi ko lang sinasakyan yung kabayo namin dahil hindi lang naman kalayuan ang location na kung saan kami maghahakot nga ng niyog. Siguro mga 1 kilometers per second lang naman to kalayo mga kapugi. Grabe, kinalculate. At sa wakas, nandito na nga kami sa location na kung saan kami maghahakot nga ng niyog mga kapugi. At grabe, ang hirap ng dadaanan mga kapugi. May mga tinanim pala dito na mga mais. Grabe, kawawa mga mais mga kapugi. Halos lahat na sila ang nadadapa. Siguro matagal na to mga kapugi, mga 3,000 before Christ. At sinimulan ko nang inilagay sa pinakalagayan ang first coconut group na nakikita ko. Grabe, may pa-English. Akala mo hindi rin grammar. At pagkatapos, pumunta na rin ako sa second coconut groups. Grabe mga kapugi, hindi pala tubero ang ganitong klaseng trabaho. Ang init, grabe, kawawa talaga tong mais ni Florencia rito mga kapugi. Need na talaga to ng CPR. Grabe, akala mo kung ano ang CPR. At sa wakas, nandito na rin tayo sa huling grupo ng niyog. At pagkatapos mga kapugi, at dinala na nga namin to sa building na kung saan ito i-stay. Grabe, napaka-unique ng building. Kasi need talaga tong i-care kagaya niya. Grabe, napaka-OA. At pinatulong ko na nga yung kapatid ko dyan mga kapugi dahil nga wala pa silang pasok. At sa mga batang nanonood dyan ay mag-aaral kayong mabuti para hindi kayo makaranas ng ganitong trabaho. At sa mga nagtatanong mga kapugi ay kahapon pa lang kami nagsisimula nga rito. At siguro sa dami nga ng niyog na to ay di namin natatapos kaagad at binabalikan nga namin ngayon. At sa wakas natapos na rin namin ang paghahakot nga nito ng niyog. At dahil umuwi na rin kami mga kapugi ay sasakyan ko na nga itong kabayo dahil napapagod na nga ako. At mabuti na lang na hindi ako tinatakbo nga nito. At tara na mga kapugi at samahan nyo na ako na mag-joyride nga nito. At dito na nga nagtatapos ang ating video. See you sa ating